day 39 ng ating biyahe. Nakapunta na tayo sa pagising namin, talagang gayak na agad kami pag lalakbay. Mali-mali pa nga kami ng hindi kami dumaan ng Dures, hindi na rin tayo dadaan ng Terante, which is the capital city of Albania. Plano ng asawa ko na dumiretso na sa Montenegro. Is it the next? I think so. Yeah, I think Montenegro. And update lang sa ating laptop, hindi ko na magamit. Nilagay ko na dun sa loob sa kwarto. Pero nawa ay magkaroon tayo ng chance makapag-edit ulit at makapag-upload along the process. Kaya hindi ako nagpupurso na ayusin o actually nag-edit naman ako kaso hindi ko lang ma-upload. Gawa ng yung ating data ay sobrang hina ng sagap. Yung meron akong roaming sa DNA, Finland SIM card. Tapos yung sa Aerola is eSIM card. Meron 185 GB. May mga police. There are some police taking speed signal. Yeah. Naghahanap ako lagi ng signal. So, binago ko yung APN address. Pero H pa rin. Alam niyo yun sa pinakamababang yung mga sinaunang data connection. Yun, H. H talaga siya. Hindi 4G. Even the 3G is not working. Hindi ko alam kung ano yung 3G, pero hindi rin siya gumagana. Lalo naman ang 5G. No, hindi siya nagana dito sa cellphone. Pero 5G yung cellphone natin. Kahit 5G, wala tayong masagap na data connection. Guys, andito pa tayo ngayon sa Albania. Papunta tayo sa medyo border. Nasa mga na lang tayo. Something like 30 kilometer from the border. Tatapon lang ako ng basura. Naghahanap tayo ng orange. Ang kilo ay 1.5 per kilo. Pero sabi ni Esa ay ito daw ay masyadong mataas compare. Tapos ako ay tatapon ako ng basura. Tapos may nakita akong isda. Hindi ko alam kung pinagbibili nila yun ng buhay Ayan o. Dito tayo sa lakad lang tayo ng konti. Then pagkatapos dito tayo dun. Titignan natin yung isda kung buhay ba talaga siya. Maganda yung mga bundok dito guys. Pero mas maganda dun sa may south na Albania. Puntahan natin maya-maya. Puntahan natin. Hindi ko alam kung live nila pinag-video dito. Ito guys. Pinakatay doon. Piso-piso. Sino kaya nagbibenta? Kita niyo ba guys? Hindi natin alam. Walang
tendero. Baka yun. Baka yun yun. Is this yours? It's nice. Parang talagang kung pinagpipili, tapos kinakasabay katay na nila. Meron silang aquarium live. Unang sulat sa mga taga-Tesalonica. Mula kay na Pablo, Silas at Timoteo, para sa Iglesia sa Tesalonica, ang mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos. Ang pamumuhay at pananampalataya ng mga taga-Tesalonica. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay kasama kayo sa aming mga dalangin. Binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya. Ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo. Hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Namuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon nang tanggapin ninyo ang magandang balita. Dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Gayunpamay, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang katuruan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. It's malapit na tayo sa border natin sa Montenegro. At ito yung ang ganda. That is so nice. This is so nice. Tawid tayo dito sa border papunta sa Montenegro. Tapos meron nakikita tayo dun na something like cross. Hindi ko alam kung Montenegro to, pero dito yung area na papunta ng Montenegro. Baka parang pa rin to ng Albania. I'm not sure. Pero nakaukit yata siya sa mountain. Hindi siya nakatayo. Yan. So, are you ready? Yeah. Let's go. Where's my boots, by the way? Boots? Chapter 2. Ang paglilingkod ni Pablo sa Tesalonica. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinama kami't ininsulto sa Filipos. Ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Ang pangangaral namin sa inyo ay hindi batay sa kamalian o sa masamang pagnanasa o sa hangad namin, sa hangad na manlinlang, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo,
hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o sa mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman, kahit na bilang mga apostol ni Kristo ay may katuwiran kaming umasa ng ganoon. Ngunit naging magiliw kami sa inyo, tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang namin inihandog ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng magandang balita, kundi maging ang aming buhay ay ihahandog din namin. Mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap abang araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Saksi ang Diyos at saksi rin namin kayo kung paano naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo at pinalakas namin ang inyong loob at hinikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos at tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea, sa mga nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan, tulad din ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo. Ang mga Hudyong ito ang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Hinahadlangan nila ang aming pangangaral na makakapagligtas sa mga hintil. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan, kaya't ngayon ay bumagsak na ang puot ng Diyos sa kanila.